Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro, isang tahimik na pamayanan na nabubuhay sa pagsasaka. Sa pagsikat ng araw ay unti-unting nabubuhay ang buong baryo. Ang mga tandang ay tila nagsisilbing hudyat ng panibagong araw ng pagtatanim. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumaraan sa malalawak na palayan at gulayan, habang ang mga magsasaka ay isa-isang lumalabas sa kanilang mga bahay, bit-bit ang mga kagamitan sa bukid. Sa baryong iyon ay naninirahan si Mang Berto. Siya ang pinakakilala sa buong San Isidro, ngunit hindi dahil sa laki ng kanyang lupain o dami ng kanyang ani. Kilala siya dahil siya ang pinakamahirap na magsasaka sa kanilang lugar. Ang kanyang maliit na kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid. Marami na itong butas sa bubong kaya kapag umuulan ay naglalagay na lamang siya ng mga palanggana upang saluhin ang tumutulong tubig. Ang sahig ay lupa pa rin at ang dingding ay may mga siwang na pinapasukan ng malamig na hangin tuwing gabi. Ang tanging lupang kanyang sinasaka ay halos kalahating ektarya lamang. Hindi rin iyon kanya. Inuupahan lamang niya ito sa isang mayamang may-ari ng lupa na nakatira sa kabilang bayan. Sa tuwing darating ang panahon ng anihan, kalahati ng kanyang inaani ay napupunta sa may-ari ng lupa. Ang natitira ay sapat lamang upang makakain siya at makabili ng kaunting binhi para sa susunod na taniman. Maraming pagkakataon na halos wala nang matira sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi kailanman narinig ng mga tao si Mang Berto na nagreklamo sa kanyang buhay. Tuwing madaling araw ay bumabangon siya bago pa sumikat ang araw. Nagdarasal muna siya ng taimtim bago humawak ng asarol. Palagi niyang sinasabi sa sarili, kung may lakas pa akong magtrabaho, may pag-asa pa. Hindi siya mayaman sa salapi, ngunit mayaman siya sa kabutihan. Kapag may matanda hirap magbuhat ng mga gulay sa palengke, siya ang unang tumutulong. Kapag may batang nadadapa sa daan, siya ang unang tumatakbo upang alalayan ito. Kapag may kapitbahay na walang makain, kahit kaunti lamang ang kanyang bigas ay naghahati pa rin siya. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi siya nag-iipon para sa sarili. Ngumingiti lamang siya. Mas mabuti nang may kahati kaysa busog akong mag-isa. Hindi lahat ay humahanga sa kanya. May ilan ding nagsasabing wala siyang mararating dahil napakabait niya. Masyado kang mapagbigay, Berto. Minsang sabi ng isang magsasaka. Dapat unahin mo ang sarili mo. Ngumiti lamang siya. Darating din ang tamang panahon. Lumipas ang mga taon ngunit tila lalong humirap ang kanyang buhay. Isang tag-init ang dumating na halos walang ulan sa loob ng maraming linggo. Unti-unting natuyo ang lupa. Nalanta ang kanyang mga tanim. Ang mga dahon ng gulay ay naging kulay dilaw. Ang mga prutas na dati nagsisimula pa lamang mamunga ay isa-isang nalaglag. Sa bawat araw na lumilipas, ay parang unti-unting nawawala ang pag-asa ng maraming magsasaka. Ngunit higit sa lahat, si Mang Berto ang pinakaapektado. Wala siyang sapat na ipon upang bumili ng pataba. Wala rin siyang perang pambayad sa makinang pangbomba ng tubig. Kaya araw-araw ay mano-mano niyang dinidiligan ang natitirang mga tanim gamit ang 2 lumang timba. Paulit-ulit niyang nilalakad ang daan mula sa maliit na batis patungo sa kanyang bukid. Mahaba ang lakaran, mabigat ang dalang tubig, ngunit hindi siya sumusuko. Habang ang iba ay nagpasyang pabayaan na ang kanilang mga tanim, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aalaga sa kanyang lupa. Nabubuhay rin ang lupa kapag hindi mo ito pinababayaan, wika niya minsan sa isang batang nakatingin sa kanya. Isang hapon ay dumating ang may-ari ng lupang kanyang inuupahan. Tiningnan nito ang halos tuyong taniman. Umiling ito. Berto, kung hindi ka makakabayad pagkatapos ng anihan, mapipilitan akong ipaupa ito sa iba.
Tahimik lamang na yumuko si Mang Berto. Nauunawaan ko po. Pagkaalis ng may-ari ay naupo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga. Hindi niya napigila ang mapabuntong hininga. Hindi dahil nawawalan siya ng pag-asa, kundi dahil hindi niya alam kung paano pa siya magsisimulang muli kapag nawala ang lupang kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Habang nakatingala siya sa langit ay napansin niyang dahan-dahang gumagalaw ang makakapal na ulap. Hindi pa rin umuulan. Lumipas ang maghapon hanggang unti-unting lumubog ang araw. Nag-uwian na ang mga magsasaka. Tahimik nang muli ang bukirin. Bago siya umuwi ay inikot muna ni Mang Berto ang kanyang taniman. Isa-isa niyang hinaplos ang mga halamang halos nalalantana. Pasensya na, mahina niyang bulong. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pagdating sa kanyang kubo ay nagsaing siya ng kaunting bigas. May natira pa siyang 2 tuyong isda. Isa lamang ang kanyang niluto. Ang isa ay itinabi niya para sa susunod na araw. Pagkatapos kumain ay muli siyang lumuhod sa harap ng maliit na krus na nakasabit sa dingding ng kanyang kubo. Tahimik siyang nanalangin. Hindi siya humiling ng kayamanan. Hindi siya humiling ng malaking bahay. Ang tanging hiling lamang niya ay magkaroon pa ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang marangal na pamumuhay. Pagsapit ng gabi ay lalo pang tumahimik ang buong baryo. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng sinag sa makipot na daan patungo sa kagubatan. Hindi makatulog si Mang Berto. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Para bang may naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang munting tahanan. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng kubo. Saglit siyang tumingin sa kalangitan. Maliwanag ang buwan, mahinahon ang hangin. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang madilim na gilid ng kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong humihila sa kanya upang lumakad papunta roon. Dahan-dahan niyang sinimulan ang paglalakad sa makitid na landas. Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Tahimik ang gabi habang dahan-dahang naglalakad si Mang Berto sa makitid na daang patungo sa gilid ng kagubatan. Ang liwanag ng buwan ay sapat lamang upang makita niya ang landas na natatakpan ng mga tuyong dahon. Sa bawat hakbang ay dama niya ang kakaibang katahimikan na tila may itinatagong hiwaga ang buong paligid. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya napadpad doon. Wala naman siyang balak lumabas ng ganoong oras. Ngunit may pakiramdam siyang kailangan niyang sundan ang hindi maipaliwanag na tawag ng kanyang puso. Habang papalalim siya sa kagubatan ay napansin niyang tila mas malamig ang hangin. Ang mga matatayog na puno ay tila nagbabantay sa bawat sulok ng lugar. Paminsan-minsan ay humahaplos ang banayad na simoy sa mga dahon na para bang may ibinubulong ang kagubatan. Huminto siya nang marinig ang isang mahinang tunog. Sa una ay inakala niyang guni-guni lamang iyon. Ngunit muli niya itong narinig, isa iyong mahinang iyak. Napakaliit ng tinig, halos hindi marinig, ngunit puno ng takot at paghingi ng tulong. Agad niyang sinundan ang direksyon ng tunog. Habang papalapit siya, ay lalong luminaw ang kanyang naririnig. Hindi ito iyak ng tao o ng karaniwang hayop. May kakaibang lambing at kalungkutan ng tinig na iyon. Lumakad pa siya ng ilang sandali hanggang sa marating niya ang isang maliit na siwang sa pagitan ng matatandang puno. Napatigil siya sa kanyang nakita. Sa gitna ng damuhan ay may isang maliit na nilalang na halos kasinlaki lamang ng isang sanggol. Maputi ang balat nito na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mahahabang puting buhok nito ay umaabot sa balikat at ang kasuotan nito ay yari sa tila pinunghibla ng halaman na hindi pa niya kailanman nakita. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding takot. Sa paligid ng nilalang ay unti-unting gumagapang ang 3 malalaking ahas. Nakataas ang kanilang mga ulo at nakatutok ang kanilang mga mata sa maliit na nilalang na wala nang mapagtakbuhan.
Napaatras ng bahagya si Mang Berto. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong nilalang sa buong buhay niya. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga duwendeng naninirahan sa kagubatan, ngunit wala siyang panahon upang mag-isip. Nakita niyang lalo pang lumalapit ang mga ahas. Agad siyang yumuko at tinampot ang isang makapal na sanga ng kahoy na nakahandusay sa lupa. Mahigpit niya itong hinawakan. Lumapit siya ng buong tapang. "Umalis kayo!" Sigaw niya habang itinataas ang kahoy. Nagulat ang mga ahas sa bigla niyang pagdating. Isa sa mga ito ang sumugod sa kanyang paanan. Mabilis niyang itinabig ang ahas gamit ang hawak na kahoy. Ang dalawa pa ay nag-ikot na tila naghahanap ng pagkakataong umatake. Hindi umatras si Mang Berto. Sa halip ay tumayo siya sa pagitan ng mga ahas at ng maliit na nilalang. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang tanging nasa isip niya ay iligtas ang kawawang nilalang. Muli niyang itinaboy ang mga ahas. Makalipas ang ilang sandali ay tila nawalan ng loob ang mga ito. Isa-isa silang gumapang palayo hanggang sa tuluyang mawala sa dilim ng kagubatan. Huminga ng malalim si Mang Berto. Saka lamang niya napansin na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumingon sa maliit na nilalang. Nakaupo pa rin ito sa damuhan. Nanginginig ang buong katawan at bakas pa rin ang takot sa mga mata nito. Hindi agad lumapit si Mang Berto. Sa halip ay dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na kahoy at lumuhod sa hindi kalayuan. "Huwag kang matakot," mahina niyang sabi. "Hindi kita sasaktan." Tahimik lamang na tumingin ang maliit na nilalang sa kanya. Maya-maya ay tumayo ito. Bagaman maliit ang kanyang katawan, kapansin-pansin ang kakaibang liwanag na unti-unting bumabalot dito. Lumapit ito ng dahan-dahan. Nang magkalapit na sila ay yumuko ang nilalang bilang pasasalamat. Napangiti si Mang Berto. "Ayos ka na ba?" Tumango ang maliit na nilalang. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ito sa tinig na banayad at malinaw. "Maraming salamat, mabuting tao." Napakunot ang noo ni Mang Berto. Hindi siya makapaniwalang nakaririnig siya ng ganoong tinig mula sa isang nilalang na dati kwento lamang sa kanya. "Hindi ko kayang pabayaan ang sino man sa panganib," sagot niya. Kahit sino pa siya. Sandaling natahimik ang paligid. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila sabay-sabay na kumilos na parang may hindi nakikitang puwersang dumaraan sa kagubatan. Unti-unti lumiwanag ang buong paligid. Napatingin si Mang Berto sa maliit na nilalang. Mas maliwanag na ngayon ang maputi nitong anyo. Ngunit hindi pa niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya ngayong gabi ay magiging simula ng isang himalang babago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa buong baryo ng San Isidro. Nakatayo si Mang Berto sa gitna ng kagubatan habang nakatitig sa maliit na nilalang na kanyang iniligtas. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang maputing nilalang ay tila nababalutan ng banayad na liwanag na hindi nakasisilaw kundi nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa paligid. Unti-unting nawala ang takot sa mukha ng maliit na nilalang. Napalitan iyon ng pasasalamat at paggalang. Lumapit pa ito kay Mang Berto at muling yumuko. "Ikaw ang unang taong nagligtas sa akin nang walang hinihinging kapalit." Wika nito sa mahinahon na tinig. Bahagyang ngumiti si Mang Berto. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Kung sino man ang nangangailangan ng tulong, dapat lamang siyang tulungan." Napatingin sa kanya ang nilalang na tila sinusukat ang katapatan ng kanyang puso. "Alam mo ba kung sino ako?" Marahang umiling si Mang Berto. "Hindi. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga ay ligtas ka na." Sandaling natahimik ang maliit na nilalang. Tila lalo itong humanga sa kababaang loob ng magsasaka. "Ako ay isa sa mga tagapagbantay ng kagubatang ito. Marami ang tumatawag sa amin na mga puting duwende.
Hindi nagsalita si Mang Berto. Tahimik lamang siyang nakinig. Matagal na naming pinagmamasdan ang mga taong pumapasok sa kagubatan. May ilan na pumuputol ng mga puno nang walang paalam. May ilan ding sumisira sa mga halaman at nanghuhuli ng mga hayop para lamang sa kasiyahan. Bahagyang yumuko ang duwende. Ngunit ikaw ay iba. Naalala ni Mang Berto ang maraming pagkakataong nagtanim siya ng mga punla sa gilid ng kagubatan upang mapalitan ang mga punong natutuyo. Madalas din niyang pulutin ang mga basurang iniiwan ng mga dumaraan kahit hindi naman siya ang may gawa. Hindi niya iyon ginagawa upang mapansin. Ginagawa niya iyon dahil naniniwala siyang ang tao at kalikasan ay dapat magtulungan. Mabuti lamang ang itinuro sa akin ng aking mga magulang, sagot niya. Kapag inalagaan mo ang lupa, aalagaan ka rin nito. Napangiti ang puting duwende. Ngayon ay panahon na upang gantimpalaan ang kabutihan ng iyong puso. Mabilis na umiling si Mang Berto. Hindi ako tumulong upang magkaroon ng gantimpala. Alam ko. Iyon mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang pagpalain. Unti-unting itinaas ng duwende ang kanang kamay nito. Kasabay niyon ay nagsimulang kumislap ang maliliit na tila butil ng liwanag sa paligid nila. Ang mga ito ay dahan-dahang umikot sa himpapawid na tila mga bituing bumaba mula sa langit. Nang dumampi ang ilan sa mga halaman, biglang naging sariwa ang kanilang mga dahon. Ang tuyong damo ay muling naging luntian. Maging ang mga nalalantang bulaklak ay muling namukadkad. Hindi makapaniwala si Mang Berto sa kanyang nakikita. Makinig kang mabuti, sabi ng puting duwende. Simula bukas, sa bawat pagsikat ng araw ay magkakaroon ng biyaya ang iyong lupa. Nagtaka si Mang Berto. Hindi ko po nauunawaan. Hindi kita bibigyan ng ginto. Hindi rin kita bibigyan ng hiyas. Ang ibibigay ko ay higit na mahalaga. Tatabaan ang iyong lupa, lalakas ang iyong mga pananim, ang iyong bukid ay mamumunga ng higit kaysa inaasahan mo. Hindi agad nakapagsalita si Mang Berto. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso, ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Kung totoo man ang iyong sinasabi, ipinapangako kong hindi ko gagamitin ang biyayang iyon para sa aking kasakiman. Mas lumawak ang ngiti ng duwende. Iyan ang sagot na inaasahan ko. Ngunit tandaan mo, hindi panghabang buhay ang biyaya kung magbabago ang iyong puso. Kapag nanaig ang kasakiman, unti-unting mawawala ang lahat. Tanging ang taong marunong magbahagi ang tunay na pinagpapala. Tumango si Mang Berto. Ipinapangako ko, hindi ako magbabago. Muling lumiwanag ang paligid. Unti-unting naglaho ang maliliit na butil ng liwanag sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang maglaho rin ang anyo ng puting duwende. Bago ito tuluyang mawala, ay muli itong nagsalita. Kapag dumating ang panahong kailangan mo ng gabay, makinig ka sa iyong mabuting puso, doon mo ako muling matatagpuan. At sa isang kisap mata, naglaho ang maliit na nilalang. Naiwan si Mang Berto na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Tahimik niyang minasdan ang paligid, para bang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Sa kanyang paanan ay may isang maliit na puting bulaklak na hindi niya pa kailanman nakita. Marahan niya itong pinulot. Hindi niya ito inangkin bilang kayamanan. Maingat niya lamang itong inilagay sa bulsa ng kanyang lumang kamiseta bilang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang tila mas maliwanag ang buwan kaysa dati. Ang malamig na simoy ng hangin ay hindi na tila mabigat, kundi puno ng pag-asa. Pagdating sa kanyang kubo ay muli siyang lumuhod sa harap ng maliit na krus. Nagpasalamat siya sa Diyos para sa panibagong umagang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, natulog si Mang Berto na may ngiti sa kanyang labi at may pag-asang muling sisibol ang kanyang buhay.
Madaling araw pa lamang ay nagising na si Mang Berto. Tulad ng kanyang nakagawian, tahimik siyang bumangon mula sa kanyang banig, naghugas ng mukha sa malamig na tubig at lumuhod sa harap ng maliit na krus na nakasabit sa dingding ng kanyang kubo. Nagpasalamat siya sa panibagong umaga at humiling ng lakas upang maipagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya ipinanalangin ang biyayang ipinangako ng puting duwende. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang lahat sa may kapal. Matapos ang simpleng almusal na binubuo ng kanin at kaunting tuyong isda, isinukbit niya ang kanyang lumang asarol at nagtungo sa bukid. Habang naglalakad siya sa makitid na pilapil, napansin niyang tila mas sariwa ang simoy ng hangin. Ang mga ibon ay masiglang lumilipad sa pagitan ng mga puno at ang mga bulaklak sa gilid ng daan ay wari mas makukulay kaysa dati. Ngunit inisip niyang marahil ay bunga lamang iyon ng kanyang magandang pakiramdam. Pagdating niya sa kanyang bukid ay bigla siyang napatigil. Hindi siya agad makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mga halamang halos nalalanta lamang kahapon ay nakatayo na ngayong matatag. Ang kanilang mga dahon ay makakapal at matingkad ang luntiang kulay. Ang mga halamang dati halos wala ng buhay ay tila muling nabuhayan. Lumapit siya sa isa sa mga tanim na kamatis. Hinawakan niya ang mga dahon nito. Malalamig at sariwa ang mga iyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga talong. Nagsisimula ng mamulaklak ang mga ito. Ang mga sitaw ay humahaba na rin at mahigpit na nakayakap sa kanilang mga tukod. Hindi niya mapigilang mapangiti. Salamat po. Mahina niyang bulong habang nakatingala sa langit. Hindi siya nagdiwang. Hindi rin siya nag-isip na isa na siyang mayamang tao. Sa halip ay agad niyang sinimula ng paglilinis ng damo at pagbubungkal ng lupa. Alam niyang ang biyaya ay dapat samahan ng sipag. Habang siya ay abala sa pagtatrabaho, ay napadaan ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko. Napansin nitong tila ibang-iba ang hitsura ng bukid ni Mang Berto. Berto, tawag nito. Lumapit ka nga. Lumapit si Mang Berto at magalang nang umiti. Ano po iyon, Mang Isko? Kanina lamang ay dinaanan ko ang ibang bukid. Halos pare-pareho pa ring nanlalanta ang mga pananim. Bakit parang sariwang-sariwa ang sayo? Napatingin si Mang Berto sa kanyang bukid. Marahil po ay pinagpala lamang. Napakamot sa ulo si Mang Isko. Kakaiba talaga. Hindi na yon pinansin ni Mang Berto. Ayaw niyang magkwento tungkol sa nangyari sa kagubatan. Batid niyang kakaunti lamang ang maniniwala at baka isipin pa ng iba na siya ay gumagawa lamang ng kwento. Lumipas ang mga araw. Sa bawat pagsikat ng araw ay lalo pang gumaganda ang kanyang taniman. Ang mga kamatis ay nagsimulang mamula. Ang mga talong ay naging mahahaba at makikinis. Ang mga sili ay nagsimulang mamunga ng sunod-sunod. Maging ang mga punong prutas sa gilid ng kanyang lupain na ilang taon nang bihirang mamunga ay unti-unting napuno ng mga bulaklak. Hindi nagtagal ay naging usap-usapan na ito sa buong baryo. Maraming magsasaka ang dumaraan upang tingnan ang kanyang bukid. May ilan na humahanga. May ilan ding nagtataka at mayroon ding nagsisimulang mainggit. Isang umaga ay dumating si Aling Rosa, ang tindera ng gulay sa palengke. Naku Berto, sabi nito habang nakatingin sa mga tanim. Kung ganyan kagaganda ang ani mo, siguradong mabibili ko ang lahat ng iyan. Ngumiti si Mang Berto. Kapag panahon na ng anihan, kayo po ang una kong tatawagin. Masayang umuwi si Aling Rosa. Nang sumunod na linggo ay dumating ang unang anihan. Maingat na pinitas ni Mang Berto ang mga hinog na gulay. Laking gulat niya nang mapansing halos doble ang dami ng kanyang inani kumpara sa mga nakaraang taon. Puno ang kanyang mga kaing. Hindi na niya kailangang mamili kung alin ang pinakamaganda. Halos lahat ng kanyang inani ay malalaki, sariwa at walang bahid ng pagkasira. Dinala niya ang mga ito sa palengke. Hindi pa man siya tuluyang nakapwesto ay mabilis nang naubos ang kanyang mga paninda. Maraming mamimili ang humanga sa kalidad ng kanyang mga gulay
May ilan pang bumalik upang magpareserba para sa susunod niyang ani. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umuwi si Mang Berto na may sapat na salaping hawak. Ngunit sa halip na bumili ng mga bagay para sa sarili, ang una niyang ginawa ay bayaran ang kanyang pagkakautang sa tindahan ng baryo. Pagkatapos ay bumili siya ng mas maraming binhi at ilang kagamitan para sa bukid. Nang mapadaan siya sa bahay ng isang matandang byuda na kilala niyang ilang araw ng kapos sa pagkain, tahimik siyang nag-iwan ng isang supot ng bigas at ilang sariwang gulay. Hindi niya sinabi kung sino ang nagbigay. Mas pinili niyang manatiling lihim ang kanyang pagtulong. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo at pinagmamasdan ng maliwanag na buwan, naalala niya ang sinabi ng puting duwende. Tanging ang taong marunong magbahagi ang tunay na pinagpapala. Hinawakan niya ang maliit na puting bulaklak na nasa loob pa rin ng kanyang bulsa. Hindi pa man siya mayaman, alam niyang nagsisimula ng magbago ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi niya alam na kasabay ng pagdami ng kanyang biyaya ay unti-unti ring may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang puno ng pagtataka, pagdududa, at inggit na susubok sa tibay ng kanyang mabuting puso. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang umunlad ang bukid ni Mang Berto. Sa bawat pagdaan ng araw ay lalo pang sumasagana ang kanyang mga pananim. Ang dating lupang halos bitawan na ng may-ari dahil sa kakulangan ng ani ay ngayon ay mistulang pinakamabungang bahagi ng buong baryo ng San Isidro. Mula sa malayo ay kapansin-pansin na ang kaibahan ng kanyang bukid. Luntian ang mga dahon, matibay ang mga tangkay, at halos hindi maubusan ng namumungang gulay at prutas. Naging paksa siya ng usapan saan man magtipon ng mga tao. Sa tindahan ni Aling Pilar ay may mga nagsasabing napakasipag lamang talaga ni Mang Berto. May ilan namang naniniwalang may natuklasan siyang kakaibang paraan ng pagtatanim. Ngunit mayroon ding mga nagbubulong-bulungan na baka raw may lihim siyang itinatago. Isang umaga ay dumating sa kanyang bukid sina Mang Isko, Mang Lando at Aling Rosa. Hindi sila naparoon upang bumili ng gulay. May nais silang malaman. Lumapit si Mang Berto at magalang na binati ang tatlo. "Magandang umaga po." "Magandang umaga rin, Berto," tugon ni Mang Isko. Nagmasid muna sila sa buong bukid. Hinawakan ni Mang Lando ang isang malaking talong. Sinuri naman ni Aling Rosa ang mga kamatis na kulay pula at halos magkakapantay ang laki. Hindi maitago ng tatlo ang paghanga. "Berto," mahinahong tanong ni Mang Isko, "ano ba talaga ang sikreto mo?" Ngumiti lamang si Mang Berto. "Wala naman po akong lihim. Tulad pa rin ng dati ang ginagawa ko. Maaga akong bumabangon. Nililinis ko ang bukid. Inaalagaan ko ang lupa. Hindi ako nagsasawang magtrabaho." Napakamot sa ulo si Mang Lando. "Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Pare-pareho naman tayong nagtatrabaho. Bakit tila ikaw lang ang pinagpapala ng ganito?" Tahimik si Mang Berto. Ayaw niyang magsinungaling. Ngunit ayaw rin niyang sabihin ang tungkol sa puting duwende. Pakiramdam niya ay hindi pa iyon panahon. Sa halip ay ngumiti siya. Marahil po ay may mga biyayang dumarating sa tamang oras. Hindi na sila nagpumilit. Sa halip ay hinangaan na lamang nila ang kanyang mga pananim. Bago sila umalis ay nagsalita si Mang Isko. "Ano man ang dahilan, natutuwa ako para sa iyo. Matagal mo itong pinaghirapan." Nagpasalamat si Mang Berto, ngunit hindi lahat ng bumisita ay may mabuting hangarin. Sa kabilang dulo ng baryo ay naninirahan si Arturo. Isa rin siyang magsasaka. Malawak ang kanyang lupain. Mas marami siyang kagamitan. Mas marami rin siyang trabahador. Ngunit sa taong iyon ay hindi naging maganda ang kanyang ani. Nang mabalitaan niyang mas maraming bumibili ng gulay ni Mang Berto kaysa sa kanya, nagsimula siyang mainis. Paano nangyari iyon? Tanong niya sa kanyang sarili. Napakahirap ng taong iyon.
Wala siyang makinarya. Wala siyang mamahaling pataba. Bakit siya ang umuunlad? Habang lumilipas ang mga araw ay lalo lamang lumalaki ang kanyang inggit. Isang hapon ay nagtungo siya sa bukid ni Mang Berto. Hindi niya ipinahalata ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagkunwari siyang interesado lamang. "Magandang hapon, Berto." "Magandang hapon rin po." Naglakad si Arturo sa pagitan ng mga taniman. Masusing pinagmasdan ang bawat halaman. Hinipo ang lupa. Tiningnan ang mga ugat ng ilang gulay. Ngunit wala siyang nakita kakaiba. Napansin ni Mang Berto ang kanyang ginagawa. "May hinahanap po ba kayo?" "Wala. Nagtataka lang ako. Napakaganda ng iyong ani. Anong pataba ang ginagamit mo?" "Karaniwang compost lamang po." "Lahat ng nabubulok na dahon at damo ay ginagawa kong pataba." Napakunot ang noo ni Arturo. Hindi siya naniwala. Sa isip niya ay may tinatago si Mang Berto. Pag-uwi niya ay lalo siyang nabalisa. Hindi siya mapakali. Sa halip na pagbutihin ang sarili niyang bukid, ang laman ng isip niya ay alamin ang lihim ng kanyang kapitbahay. Samantala, walang kaalam-alam si Mang Berto sa unti-unting paglaki ng inggit sa puso ni Arturo. Patuloy lamang siya sa kanyang gawain. Minsan ay napansin niyang ang anak ni Mang Isko ay tumutulong sa ama nito sa pagbubungkal ng lupa gamit ang sirang asarol. Halos hindi na ito magamit. Kinabukasan ay bumili si Mang Berto ng bagong asarol. Tahimik niya itong iniwan sa kanilang bakuran bago sumikat ang araw. Nang makita iyon ni Mang Isko ay hindi niya alam kung sino ang nagbigay. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ang tanging taong may ganoong kabutihan ay si Mang Berto. Lumipas pa ang ilang araw. Dumating ang isa pang masaganang anihan. Mas marami pa ang naging ani kaysa noong una. Sapat na ang kanyang kinita upang mabayaran ang upa sa lupa para sa susunod na taon. Nakapagtabi rin siya ng kaunting ipon. Ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang pamumuhay. Pareho pa rin ang kanyang kubo, pareho pa rin ang kanyang simpleng kasuotan, pareho pa rin ang kanyang pagkain. Kapag tinatanong siya kung bakit hindi siya bumili ng bagong bahay, iisa lamang ang kanyang sagot. "Marami pa akong dapat unahin." Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, pinagmasdan niya ang maliwanag na mga bituin. Naalala niya ang mga panahong halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngayon ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang buhay. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang isang bagay. Hindi siya nagbago bilang tao. Habang nakatingin siya sa kalangitan, ay hindi niya napansin na sa di kalayuan may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Arturo. At sa kanyang isip ay nabuo ang isang pasyang maaaring magdala ng malaking pagsubok sa buhay ni Mang Berto. Makalipas ang ilang araw ay naging mas abala si Mang Berto kaysa dati. Dumami ang bumibili ng kanyang mga gulay at prutas. Maging ang mga negosyante mula sa Karatigbayan ay nagsimula ng dumayo sa San Isidro upang bumili ng kanyang ani. Ngunit sa kabila ng pagdami ng kanyang kinikita, hindi nagbago ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Madaling araw pa rin siyang bumabangon. Siya pa rin mismo ang nagbubungkal ng lupa. Siya rin ang nagdidilig, naglilinis ng damo at nag-aani. Naniniwala siyang ang sipag ang tunay na katuwang ng biyaya. Isang umaga ay dumating sa kanyang bukid ang isang matandang mag-asawa. Halata sa kanilang mukha ang pagod. Lumana ang kanilang mga damit at ang dala nilang maliit na bayong ay halos walang laman. Lumapit ang matandang lalaki. "Magandang umaga, Mang Berto." "Magandang umaga rin po." "Nabalitaan naming mabait ka raw." Napangiti si Mang Berto. "Lahat naman po ay maaaring maging mabait." Napabuntong hininga ang matanda. "Nasira ang aming taniman noong nakaraang buwan. Halos wala na kaming may pambili ng binhi." Hindi pa man nito natatapos ang kanyang sinasabi ay naunawaan na ni Mang Berto ang kanilang kalagayan. Pumasok siya sa kanyang maliit na kamalig. Paglabas niya ay may dala na siyang 2 sako ng piling binhi ng gulay at ilang supot ng organikong pataba.
Iniabot niya ang mga iyon sa mag-asawa. Nagulat ang dalawa. Hindi po namin ito kayang bayaran. Umiling si Mang Berto. Hindi ko po ito ipinagbibili. Ito ay tulong. Napaluha ang matandang babae. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Ngumiti si Mang Berto. Kapag dumating ang araw na umunlad kayo, iyon na lamang ang gawin ninyo sa ibang nangangailangan. Mahigpit na yumuko ang mag-asawa bago sila umalis. Mula sa di kalayuan ay may isang pares ng matang tahimik na nakamasid. Si Arturo. Hindi niya narinig ang buong pag-uusap, ngunit nakita niya ang pagbibigay ni Mang Berto ng 2 sako ng binhi. Napailing siya. Napakadaling mamigay kapag marami kang pera, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip ay lalo lamang lumalim ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng mabilis na pagyaman ng kanyang kapitbahay. Kinagabihan ay nagtungo siya sa bukid ni Mang Berto. Tahimik ang paligid. Nakatago siya sa likod ng mga puno habang pinagmamasdan ang buong lupain. Umaasa siyang may makikita siyang kakaibang ginagawa, ngunit wala. Nakita lamang niyang nagsisindi ng maliit na lampara si Mang Berto. Lumuhod ito sa harap ng kanyang kubo. Tahimik na nanalangin. Pagkatapos ay natulog. Walang kakaibang ritual. Walang mahikang ginagawa. Napakunot ang noo ni Arturo. Imposible. May tinatago pa rin siya. Bago siya umalis ay kumuha siya ng isang dakok ng lupa mula sa bukid ni Mang Berto. Dinala niya iyon sa sarili niyang taniman. Kinabukasan ay ikinalat niya ang lupang iyon sa isang bahagi ng kanyang bukid. Araw-araw niya itong binantayan, ngunit walang nangyari. Nanatiling karaniwan ang kanyang mga pananim, mas lalo siyang nabalisa. Samantala, si Mang Berto ay patuloy na tumutulong sa kanyang mga kababaryo. Nang mabalitaan niyang may batang hindi makapasok sa paaralan dahil walang pambili ng uniforme at mga gamit, tahimik siyang nagtungo sa bahay ng pamilya nito. Hindi niya sinabi kung sino siya. Iniwan lamang niya ang isang supot na naglalaman ng uniforme, mga kwaderno, lapis at sapat na baon para sa unang linggo ng pagpasok. Kinabukasan ay nagulat ang pamilya sa kanilang natagpuan. Hindi nila alam kung sino ang nagbigay. Ngunit kumalat sa baryo ang balita tungkol sa isang hindi nagpapakilalang tumutulong sa mga nangangailangan. Unti-unting napansin ng mga tao na sa tuwing may nangangailangan, tila laging may dumarating na tulong. Hindi naglaon ay nagsimulang maghinala si Aling Rosa. Isang hapon ay nadatnan niya si Mang Berto na bumibili ng maraming bigas at delata. "Naghahanda ka ba ng handaan?" Natatawang tanong niya. Umiling si Mang Berto. "Hindi po. May ilang pamilyang kapos ngayong linggo. Kaunti lamang itong maitutulong." Napangiti si Aling Rosa. "Berto, kaya ka pala lalo pang pinagpapala." Ngumiti lamang si Mang Berto. Hindi siya nagsalita. Sa kanyang puso ay lagi niyang naaalala ang sinabi ng puting duwende. Tanging ang taong marunong magbahagi ang tunay na pinagpapala. Habang patuloy na lumalago ang kanyang kabutihan, unti-unti namang nababalot ng inggit ang puso ni Arturo. Hindi na siya makatulog sa gabi. Hindi na niya iniisip kung paano pagagandahin ang sarili niyang bukid. Iisa na lamang ang laman ng kanyang isip. Ang matuklasan ang lihim ni Mang Berto. At sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan, nakabuo siya ng isang mapanganib na balak na maaaring magbago sa tahimik na buhay ng buong baryo. Sa paglipas ng mga buwan ay lalo pang umunlad ang bukid ni Mang Berto. Ang dating maliit na taniman ay naging huwaran ng maraming magsasaka sa San Isidro. Mula sa iba't ibang baryo ay may mga taong dumarayo upang humingi ng payo kung paano niya napapanatiling mataba ang kanyang lupa at malusog ang kanyang mga pananim. Ngunit sa tuwing siya ay tinatanong, iisa lamang ang kanyang isinasagot. "Mahalin ninyo ang inyong lupa, huwag kayong magsawa sa pagtatrabaho, at kung may biyayang dumating, huwag ninyo itong ipagkait sa iba." May ilan na naniniwala sa kanyang mga salita.
May ilan ding nag-iisip na hindi iyon ang buong katotohanan. Pinakamatindi sa lahat ang pagdududa ni Arturo, hindi na siya mapakali. Sa bawat araw na nakikita niyang dumarami ang bumibili ng ani ni Mang Berto, ay lalo lamang siyang kinikilabutan sa inggit. Minsan ay kinausap siya ng kanyang asawa. Arturo, mahinahon itong sabi. Napapansin kong hindi ka na halos kumakain. Hindi ka na rin makatulog. Ano ba ang bumabagabag sa iyo? Napabuntong hininga si Arturo. Hindi ko matanggap. Ako ang may mas malaking lupa. Ako ang may mas maraming kagamitan. Ngunit si Berto ang mas pinagpapala. Tahimik na nakinig ang kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Baka panahon nang tumigil ka sa pagtingin sa bukid ng iba. Mas mabuti sigurong pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong taniman. Hindi iyon nagustuhan ni Arturo. Madali mong sabihin. Hindi mo nakikita ang nangyayari. Umiling lamang ang kanyang asawa. Ang nakikita ko ay unti-unti kang binabago ng inggit. Hindi sumagot si Arturo. Ngunit ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kinabukasan ay nagtungo siyang muli sa bukid ni Mang Berto. Sa pagkakataong iyon ay nadatnan niyang nagtuturo si Mang Berto sa ilang kabataang nais matutong magsaka. Hindi niya ipinagkakait ang kanyang kaalaman. Ipinakita niya kung paano gumawa ng organikong pataba mula sa mga tuyong dahon, damo at balat ng prutas. Ipinakita rin niya kung paano alagaan ang lupa nang hindi ito nasisira. Isa sa mga kabataan ang nagtanong, Mang Berto, bakit ninyo po kami tinuturuan? Hindi po ba mababawasan ang inyong kita kapag dumami ang magagaling na magsasaka? Napangiti si Mang Berto. Ang kasaganaan ay hindi dapat ipinagdadamot. Kung uunlad ang bawat magsasaka, uunlad din ang buong baryo. Tumango ang mga kabataan. Samantala, lalong sumama ang loob ni Arturo. Sa isip niya ay imposible ang ganoong kabutihan. May tiyak daw na kapalit ang lahat. Pagsapit ng gabi ay muli siyang nagtungo sa gilid ng kagubatan. Naalala niya ang mga lumang kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na naninirahan doon. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Baka may kaugnayan ang kagubatan sa kanyang pagyaman. Mula noon ay halos gabi-gabi siyang pumapasok sa kagubatan. Naglalakad siya sa iba't ibang landas. Hinahanap niya ang anumang maaaring magbigay ng paliwanag. Ngunit sa bawat pag-uwi niya ay wala siyang natatagpuan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Mahaba ang balbas nito at payak ang kasuotan. Lumapit si Arturo. Magandang gabi. Ngumiti ang matanda. May hinahanap ka. Nagulat si Arturo. Paano ninyo nalaman? Kitang-kita sa iyong mga mata. Tila hindi kapayapaan ang hinahanap mo. Tila lihim. Napayuko si Arturo. Gusto kong malaman kung bakit biglang yumaman si Mang Berto. Tahimik na tumingin sa kanya matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. May mga biyayang hindi natatagpuan ng taong ang puso ay puno ng inggit. Napakunot ang noo ni Arturo. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang kabutihan ay hindi gantimpala. Ito ang daan patungo sa tunay na pagpapala. Hindi iyon naunawaan ni Arturo. Sa halip ay inisip niyang nililinlang lamang siya ng matanda. Magalang siyang nagpaalam at ipinagpatuloy ang paghahanap. Nang muli siyang lumingon ay wala na ang matanda. Para bang naglaho ito sa dilim ng kagubatan. Samantala, sa kabilang panig ng baryo ay may bagong balitang kumalat. Isang malakas na bagyo ang inaasahang daraan sa kanilang lalawigan sa loob lamang ng ilang araw. Nag-alala ang lahat ng magsasaka. Marami sa kanilang mga pananim ay hindi pa handang anihin. Kung masisira ang mga ito, maaaring mawalan sila ng kabuhayan sa loob ng maraming buwan.
Nang marinig ito ni Mang Berto, ay hindi niya inisip ang sarili niyang bukid. Sa halip, ay agad siyang nagpunta sa bahay ng kapitan ng baryo. "Kapitan," sabi niya, "kailangan nating magtulungan. Kung darating ang bagyo, dapat nating iligtas hanggat maaari ang mga pananim ng ating mga kababaryo." Tumango ang kapitan. Agad niyang ipinatawag ang mga magsasaka. Walang pag-aalinlangan si Mang Berto ang unang nagboluntaryong tumulong sa bawat bukid, kahit nangangahulugan itong maiiwan muna ang sarili niyang taniman. Hindi niya alam na ang pagsubok na dala ng paparating na bagyo ang magiging pinakamalaking hamon sa kanyang kabutihan at sa pangakong minsang binitiwan niya sa puting duwende. Mula nang ibalita ng kapitan ng baryo ang nalalapit na bagyo, nabalot ng pag-aalala ang buong San Isidro. Ang masasayang usapan sa tindahan at sa palengke ay napalitan ng mga bulungan tungkol sa lakas ng hangin at dami ng ulan na maaaring dumating. Alam ng bawat magsasaka na ang isang malakas na bagyo ay kayang wasakin sa loob lamang ng ilang oras ang bunga ng maraming buwang paghihirap. Maagang maaga pa lamang kinabukasan ay nagtipon ang mga lalaki at babae sa bulwagan ng baryo. Naroon si Mang Berto. Naroon din sina Mang Isko, Mang Lando, Aling Rosa at marami pang iba. Tahimik silang nakinig habang nagsasalita ang kapitan. "Mga kababaryo," sabi nito, "kailangan nating magtulungan. Kung kikilos tayo bilang iisang pamayanan, mas marami tayong maililigtas." Tumango ang lahat. Bago pa man matapos ang pagpupulong ay tumayo si Mang Berto. "Kapitan, kung maaari po, unahin natin ang mga bukid ng matatanda at ng mga walang sapat na tao upang mag-ani." Napatingin sa kanya ang lahat. "Ang sarili kong bukid ay maaari kong balikan mamaya." Napangiti ang kapitan. Iyan ang tamang diwa ng bayanihan. Pagkatapos ng pagpupulong ay agad silang nagkanya-kanyang gawain. May mga nagputol ng mga kawayan upang gawing suporta sa mga pananim. May mga naghukay ng mas malalalim na kanal upang madaanan ng tubig. May mga nagtipon ng mga sako upang maprotektahan ng mga binhi. Si Mang Berto ay halos hindi nagpahinga. Maghapon siyang tumulong sa iba't ibang bukid. Una niyang tinulungan ang mag-asawang matanda na minsan niyang binigyan ng mga binhi. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bukid ni Mang Isko. Sunod naman sa bukid ng isang byuda na mag-isang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Habang ang iba ay nag-aalala sa sarili nilang ani, si Mang Berto ay patuloy na naglilibot upang magbigay ng tulong. Nakita ito ni Arturo mula sa malayo. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Mang Berto. Bakit inuuna niya ang iba? Bulong niya sa sarili. Kung ako ang nasa kalagayan niya, sisiguraduhin kong ligtas muna ang sarili kong bukid. Ngunit habang tumatagal ay napapansin niyang mas maraming tao ang kusang sumusunod kay Mang Berto. Hindi dahil inuutusan sila, kundi dahil nahahawa sila sa kanyang kabutihan. Nang makita ng mga kabataan ang walang sawang pagtulong ni Mang Berto, kusang loob silang sumama sa kanya. Ang mga kababaihan naman ay naghanda ng pagkain at tubig para sa mga nagtatrabaho. Ang buong baryo ay tila naging isang malaking pamilya. Pagsapit ng hapon ay saka lamang naalala ni Mang Berto ang sarili niyang bukid. Mabilis siyang nagtungo roon. Laking gulat niya nang makita niyang naroon sina Mang Isko, Mang Lando, ang mga kabataang kanyang tinuruan at maging ang ilan pang magsasaka. Silang lahat ay abala sa pagpapatibay ng kanyang mga taniman. Napangiti siya. "Ano po ang ginagawa ninyo?" Lumapit si Mang Isko. "Maghapon mo kaming tinulungan." "Ngayon naman, kami ang tutulong sa iyo." Nabigla si Mang Berto. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabutihan. "Maraming salamat po." Ngumiti si Mang Lando. "Hindi mo kami iniwan noong kami ang nangangailangan. Hindi ka rin namin iiwan ngayon." Magkasama silang nagtrabaho hanggang sa lumubog ang araw. Bago tuluyang dumilim ay natapos nilang mapatatag ang buong bukid.
Nang gabing iyon ay nagsimula ang malakas na ulan. Unti-unting lumakas ang hangin. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas ng bugso nito. Mula sa loob ng kanyang kubo ay tahimik na nananalangin si Mang Berto. Hindi lamang para sa kanyang bukid, kundi para sa buong baryo. Lumipas ang buong gabi. Walang tigil ang ulan. Pagsikat ng araw ay unti-unti ring humina ang bagyo. Isa-isang lumabas ang mga tao upang tingnan ang kanilang mga bukid. May mga pananim na nasira, may mga puno ring nabuwal. Ngunit dahil sa kanilang sama-samang paghahanda, mas kaunti ang naging pinsala kaysa sa kanilang inaasahan. Nagpasalamat ang buong baryo. Marami ang nagsabing kung hindi dahil sa bayanihang pinangunahan ni Mang Berto, mas malaki sana ang kanilang naging pagkalugi. Habang abala ang mga tao sa paglilinis, napansin ni Mang Berto ang isang maliit na puting bulaklak na sumibol sa gilid ng kanyang bukid. Katulad iyon ng bulaklak na kanyang nakuha sa kagubatan nung gabing iniligtas niya ang puting duwende. Marahan siyang ngumiti. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon. Ngunit sa kanyang puso ay dama niyang may isang lihim na kaibigan na tahimik pa ring nagmamasid sa kanya. Sa kabilang panig ng baryo, nakatanaw si Arturo sa mga taong nagtutulungan at nagtatawanan habang inaayos ang mga bukid. Sa unang pagkakataon ay napaisip siya. Hindi kaya ang tunay na lihim ni Mang Berto ay hindi ang kanyang bukid, kundi ang kabutihang ibinibigay niya sa kapwa? Ngunit bago pa niya tuluyang mahanap ang sagot, isang hindi inaasahang pangyayari ang magbubukas ng panibagong yugto sa buhay ng buong baryo. Ilang araw matapos ang bagyo ay muling naging masigla ang baryo ng San Isidro. Bagamat may ilang pananim na nasira, nakabangon agad ang mga magsasaka dahil sa pagtutulungan nilang lahat. Ang bawat pamilya ay nagbahaginan ng mga natirang binhi, pagkain at lakas upang muling maihanda ang kanilang mga bukid. Si Mang Berto ay kabilang sa mga unang bumangon matapos ang bagyo. Hindi niya inuna ang pagbilang ng kanyang ani. Sa halip ay naglibot siya sa buong baryo upang alamin kung sino pa ang nangangailangan ng tulong. May mga bahay na nasiraan ng bubong. May mga bakod na bumagsak. May mga magsasakang nawalan ng mga alagang hayop. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga ito. Kung may sirang bubong, tumutulong siyang magkumpuni. Kung may nawawalang binhi, nagbibigay siya mula sa kanyang itinabi. Kung may pamilyang walang pagkain, nagdadala siya ng bigas, gulay at prutas mula sa kanyang ani. Hindi nagtagal ay napansin ng mga tao na tila hindi nauubos ang kabutihang ipinapakita ni Mang Berto. Lalong lumalim ang paggalang nila sa kanya. Samantala, si Arturo ay nananatiling balisa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling bukid, napansin niyang hindi gaanong malaki ang pinsalang tinamo nito. Ngunit sa halip na magpasalamat, iba pa rin ang laman ng kanyang isip. Patuloy niyang iniisip ang lihim ni Mang Berto. Isang hapon ay nagpasya siyang puntahan ng matandang lalaking nakita niya noon sa kagubatan. Muli niyang nilakad ang makitid na landas. Ngunit pagdating niya sa ilalim ng malaking puno ay wala na roon ang matanda. Sa halip ay may nakita siyang isang maliit na puting bulaklak na nakatubo sa paanan ng puno. Maingat niya itong pinulot. Habang hawak niya ang bulaklak ay bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi ng matanda. May mga biyayang hindi natatagpuan ng taong ang puso ay puno ng inggit. Napaupo siya sa damuhan. Sa unang pagkakataon ay inamin niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Hindi si Mang Berto ang problema. Ang sarili niyang puso ang unti-unting nagpapabigat sa kanyang buhay. Habang iniisip niya ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan, isa-isa niyang naalala ang kabutihang ginawa ni Mang Berto. Hindi ito nagmayabang, hindi ito nanlamang, hindi ito nagdamot. Sa halip ay patuloy itong nagbigay kahit hindi hinihingan. Napabuntong hininga si Arturo. Nagkamali ako. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa bahay ni Mang Berto. Nagulat ang magsasaka nang makita siyang nakatayo sa labas ng kubo.
Magandang umaga, Arturo. Hindi agad nakapagsalita si Arturo. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Patawarin mo ako. Tahimik na nakinig si Mang Berto. Inggit ang namayani sa aking puso. Palagi kitang pinaghinalaan. Sinubukan kong alamin ang iyong lihim. Ngunit ngayon ay nauunawaan ko na. Napangiti si Mang Berto. Wala akong sama ng loob. Napatingala si Arturo. Hindi ka ba galit sa akin? Umiling si Mang Berto. Ang galit ay hindi nakapagpapagaan ng puso. Mas mabuti ang magpatawad. Napaluha si Arturo. Hindi niya inaasahang ganon kadaling magpapatawad ang taong matagal niyang pinagdudahan. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Mang Berto, "Kung gusto mo, maaari tayong magtulungan sa bukid. May ilang paraan ng pagtatanim na maaari kong ibahagi sa iyo." Hindi makapaniwala si Arturo. Sa halip na itaboy siya, inanyayahan pa siyang matuto. Agad siyang tumango. Mula noon ay araw-araw silang magkasamang nagtatrabaho. Tinuruan siya ni Mang Berto kung paano gumawa ng organikong pataba, kung paano pangalagaan ang lupa, at kung bakit mahalagang maging matiyaga sa bawat tanim. Unti-unti ring nagbago ang pag-uugali ni Arturo. Naging magalang siya sa kanyang mga manggagawa. Nagsimula rin siyang tumulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Napansin ito ng buong baryo. Isang linggo ang lumipas ay nagpatawag ng pagtitipo ng kapitan. Nagtipo ng lahat sa ilalim ng malaking punong acacia sa gitna ng San Isidro. Tumayo ang kapitan sa harap ng mga tao. "Mga kababaryo," sabi niya, "marami tayong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Ngunit may isang taong naging huwaran ng sipag, kababaang loob at pagmamalasakit." Lumingon ang lahat kay Mang Berto. Namula ang kanyang mukha. Hindi siya sanay na pinupuri. Nagpatuloy ang kapitan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng lupa o salapi. Ito ay nasusukat sa dami ng taong natutulungan. Bilang pasasalamat ay sabay-sabay na lumapit ang mga magsasaka. May nagdala ng mga punla, may nagbigay ng mga kasangkapan, may naghandog ng mga punong prutas. May ilan ding nag-alok ng libreng pagtulong sa kanyang bukid sa tuwing kailangan niya. Hindi napigilan ni Mang Berto ang mapaluha. Hindi dahil sa mga regalong kanyang natanggap, kundi dahil nakita niyang nagkakaisa ang buong baryo. At sa di kalayuan, sa gilid ng kagubatan, tila may isang maliit na maputing anyong nakatanaw sa kanila bago ito muling naglaho sa pagitan ng mga puno. Lumipas ang maraming buwan matapos ang mga pangyayaring nagbuklod sa buong baryo ng San Isidro. Ang dating tahimik na pamayanan ay naging mas maunlad kaysa noon. Hindi dahil sa biglang dumami ang mga mayayaman, kundi dahil natuto ang mga tao na magtulungan sa bawat panahon ng pagsubok. Sa gitna ng pagbabagong iyon ay nanatiling payakang buhay ni Mang Berto. Ang dati niyang kubo ay inayos lamang upang hindi na tumutulo kapag umuulan. Hindi siya nagtayo ng malaking bahay. Hindi rin siya bumili ng mamahaling kasangkapan. Para sa kanya, sapat na ang may ligtas na tahanan at may pagkain sa hapag. Ang natitirang biyaya ay mas mabuting mapunta sa mga taong higit na nangangailangan. Isang umaga ay ipinatawag ni Mang Berto ang lahat ng magsasaka sa baryo. Nagtaka ang mga tao kung bakit. Pagdating nila sa lumang kamalig na nasa gitna ng kanyang bukid, ay nakita nilang nakahanay ang mga sako ng piling binhi, mga kagamitan sa pagsasaka at mga sisidlan ng organikong pataba. Ngumiti si Mang Berto habang nakaharap sa kanila. "Mga kaibigan," sabi niya, "noong ako ang pinakamahirap na magsasaka sa baryong ito, marami sa inyo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang iba ay nagbigay ng payo. Ang iba naman ay nagbigay ng lakas ng loob. Tulungan ninyo akong ipagpatuloy ang kabutihang iyon." Nagkatinginan ng mga tao. Iminumungkahi kong magtatag tayo ng isang kooperatiba ng mga magsasasaka. Kung may sobra ang isa, maaari niyang ipahiram sa nangangailangan. Kung may bagong kaalaman,
ituro natin sa iba. Kung may dumating na pagsubok, harapin natin iyon ng magkakasama. Nagpalakpakan ang mga naroon. Agad nilang sinuportahan ang mungkahi. Sa loob lamang ng ilang linggo ay naitatag ang kauna-unahang kooperatiba ng mga magsasaka sa San Isidro. Doon nagtitipon ng mga binhi para sa susunod na taniman. Doon din iniimbak ang mga kagamitan na maaaring hiramin ng sinumang walang kakayahang bumili. Nagkaroon din ng maliit na pondo upang makatulong sa mga pamilyang tinatamaan ng sakuna. Hindi naglaon ay napansin ng mga karatig baryo ang malaking pagbabago sa San Isidro. Dumarami ang ani, lumalago ang kabuhayan, mas bihira na ang mga pamilyang nagugutom, at higit sa lahat, naging mas malapit ang samahan ng bawat isa. Hindi nagtapos doon ang pangarap ni Mang Berto. Naalala niya ang maraming batang napipilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya't naglaan siya ng bahagi ng kanyang kinikita upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Taon-taon ay may ilang kabataang nabibigyan ng mga aklat, uniforme at iba pang gamit sa paaralan. Kapag tinatanong siya kung bakit niya ito ginagawa, lagi niyang sinasabi, ang lupa ay nagbibigay ng pagkain para sa kasalukuyan. Ang edukasyon naman ang magbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan. Lumipas ang mga taon, unti-unting tumanda si Mang Berto. Pumuti ang kanyang buhok, mabagal na ang kanyang paglalakad. Ngunit hindi nawala ang kanyang ngiti at kababaang loob. Ang dati niyang mga tinulungan ay siya namang tumulong sa kanya. May nagbubungkal ng kanyang bukid, may nagdidilig ng kanyang mga tanim, may nagdadala ng pagkain sa kanyang tahanan, at bawat isa ay nagsasabing, panahon na upang suklian namin ang kabutihang ipinakita ninyo sa amin. Isang tahimik na gabi habang maliwanag ang buwan, nagpasya si Mang Berto na maglakad patungo sa gilid ng kagubatan. Matagal na siyang hindi bumabalik doon. Pagdating niya sa lugar kung saan niya minsang iniligtas ang maliit na puting duwende, napansin niyang namumulaklak ang maraming puting bulaklak. Mas marami ang mga iyon kaysa dati. Tahimik siyang napangiti. Maya-maya ay may banayad na liwanag na lumitaw sa pagitan ng mga puno. Unti-unti itong lumapit. Mula roon ay lumitaw ang maliit na puting duwende. Katulad pa rin ito ng una niyang nakita maraming taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay mas maliwanag ang kanyang anyo. Ngumiti ang duwende. Hindi ka nabigo sa iyong pangako. Tahimik na yumuko si Mang Berto. Hindi ako ang dapat purihin. Marami ang tumulong upang umunlad ang aming baryo. Tumango ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit nanatili ang biyaya. Ang biyaya ay hindi para sa taong nag-iipon lamang. Ito ay para sa taong marunong magbahagi. Unti-unting lumingon ang duwende sa baryo na tanaw mula sa kagubatan. Tingnan mo ang bunga ng iyong kabutihan. Sinundan ni Mang Berto ang kanyang tingin. Sa di kalayuan ay makikita ang mga tahanang may ilaw, mga bukiring luntian at mga pamilyang masayang nagsasalo-salo sa kanilang mga hapunan. Hindi na tulad noon ang San Isidro. Isa na itong pamayanang puno ng pag-asa. Muling nagsalita ang duwende. Darating ang panahon na ang aking anyo ay hindi na muling makikita ng mga tao. Ngunit ang kabutihang iyong itinanim ay mananatili sa puso ng bawat taong natuto sa iyong halimbawa. Unti-unting naglaho ang maputing liwanag. Kasabay nito ay naglaho rin ang maliit na duwende. Naiwan si Mang Berto na nakangiti habang pinagmamasdan ng mga puting bulaklak na marahang sumasayaw sa hangin. Tahimik siyang nagpasalamat, hindi para sa kayamanan, hindi para sa masaganang ani, kundi para sa pagkakataong maging kasangkapan ng kabutihan. Mula noon ay ipinasa ng mga matatanda ang kanyang kwento sa bawat bagong salinlahi. Ikinukwento nila ang tungkol sa isang mahirap na magsasakang nagligtas sa isang maliit na puting duwende nang walang hinihinging kapalit.
Ikinukwento nila kung paanong ang kabutihan ay nagbunga ng kasaganaan. Ngunit higit sa lahat, itinuturo nila na ang tunay na himala ay hindi ang biyayang natanggap ni Mang Berto. Ang tunay na himala ay ang isang pusong nanatiling mapagpakumbaba, mapagbigay at puno ng pagmamahal sa kapwa. At ayon sa matatanda ng San Isidro, sa mga gabing maliwanag ang buwan at tahimik ang kagubatan, may ilang nagkakawangis na puting bulaklak na biglang namumukadkad sa gilid ng daan. Sinasabi nilang paalala iyon na ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Maaaring hindi ito agad makita. Ngunit tulad ng isang butong itinanim sa matabang lupa, darating ang araw na ito'y sisibol, lalago at magbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Wakas.